Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kagigising na natin mga kamay at mabilisan lang. At naibanggit ko na rin to kagabi mga kamay. Meron nag-comment dun sa live stream na meron tong problema. Yung YouTube channel ni Kanoto mga kamay. At sabi nila na nabanggit daw sa vlog ni Kangiti. So inanap ko siya mga kamay. At pakinggan muna natin kung anong yung problema ni Kanoto sa kanyang YouTube channel. So habang nagkakape ako mga kamay. Meron pala tayong i-share kay Kat na masamang balita. Kasi hindi niya pa ata alam. Kasi hindi na siya na masyado nakakanood ng YouTube eh. Naneng, kasi busy siya sa work. Yung YouTube channel ni Kat mawawala. Bakit? Madidelete. Na-strike. Yun mga kamay. So nabanggit din dito mga madidelete or mawawalan channel due to Na-strike siya. Ngayon lang? Kagabi lang ako. Kaya nga hindi ko alam kung uuwi ako mga kangati kasi naawa ako kay Ken eh. Naiyak. Eh? Bakit posible yun? Wala, may oras na yung yun. Hanggang isang linggo na yung channel mo. Parang posible yun guys. Ang laki ng subscriber ni Kuya Pablo. Kaya nga, hindi pa nakakaranas na silver play button, makawala na. Di ba hindi niya pa nakuha yung silver play button niya mga kangiti? Wala na kaagad. Makawala pa yung YouTube niya. Sakto pa December kung kailan malakas yung revenue. Ito ba? Ano sabi niya si Pablo? Oo, si Pablo. Pero people hindi yan guys. So YouTube, sabi naman sa'yo. Sana maayos pa. Sana maayos eh. Baka yun mga kamay. Ayan ang yung summary. Hindi na itemize ni Kangiti. Pero ako hindi ko rin alam mga kamay yung itemize. So summary lang mga kamay. At alam ko may mga viewers tayo dyan na solid kay Kanuto, kay Kangiti, mga kamay sa team ko Bunuto. So naging part tayo dyan. At isa nating kaibigan si Kanuto mga kamay pag may dinudulog sa atin regarding sa YouTube channel na kaya naman natin solusyonan, ginagawan po natin. So open tayo sa mga ganyan na pag may problema sa YouTube channel. So kinikita natin pag once na hindi po tayo busy. So anyways mga may sa case ni Kanuto mga may madidelete, wala ang YouTube channel, for sure mga may copyright strike yan. So tatandaan nyo mga may na yung copyright claim tsaka copyright strike magkaiba po yun. Mas severe po yung strike kasi nakaka-apekto po yun sa channel. At konting idea lang mga may, pag nagkaroon ka po ng 3 consecutive copyright strike sa inyong YouTube channel, madidelete po yan or mawala po yung or mariremove po ang YouTube channel ng content creator. So ang pagkakalam ko nga dati mga may, sa loob ng isang buwan isa lang dapat. So hindi pala mga may, ang pala yan is pwede kang magkaroon ng copyright strike 1, 2, 3 consecutive po yan or hindi man siya consecutive, basta sa loob ng isang buwan mga 3 ka, maaari na pong ma-remove yung channel mo, ma-delete. Hindi mo na siya ma-reinstate mawala na siya at hindi ka na pwede mag-create ng YouTube channel under your name. So gagawa ka ng account na hindi na sa'yo nakapangalan kasi ma-detect po yan. Di ba gagawa kayo ng Gmail account, pag linapat niyo po yung pangalan doon, pwede po siya ma-detect. Yung iba hindi na-detect pero later ma-detect po yan mga kamay na iisa lang may-ari. Yun, baka ma-apektuhan ulit ang YouTube channel. So on the case ni Kanuto mga kamay, wala po siyang backup pero pwede po siya mag-create ng YouTube channel right now at mabilis lang po yung ma-monetize. At alam nyo, kilala yan sa community natin mga kamay si Kanuto at meron na rin siyang sariling community sa kanyang YouTube channel. So mabilis lang yan. Pero itong main account niya kasi mga kamay is very sentimental. Siyempre taon na yan at siyempre hindi pa pala nakakuha ni Kanuto yung silver play button kasi for sure hindi siya nag-qualify dun sa requirements at pwede siya mag-reapply later on kasi baka nabubura naman na magandang maging record niya. Along the way, reapply siya so para makuha niya yung ma-approve siya o makuha niya yung silver play button. So dito tayo sa case niya, copyright strike may for sure at madidelete. So ibig sabihin nagkaroon siya ng 3 or more na copyright strike. So within 1 week may, ibig sabihin 1 week na lang
At wala po sa part ko as a troubleshooter, wala po tayong magagawang solusyon dyan. Advice lang sa atin. So yung hindi natin limitado ang natin, ang galaw natin dyan. At hindi natin mabibigyan ng lunas. At doon naman sa part ng Google Support o YouTube, may wala na rin po silang magagawa doon kasi pinail po yan as a legal na matter sa kanila. Nag-claim na na parang nag-send ng legal documents na siya nagmamay-ari nung ginamit ni Kanuto Mahamay, na hindi na gano'n nanghingi ng permission si Kanuto sa kanila na ginamit yung sabi natin yung materials or tools na linapat ni Kanuto sa vlog for sure. So yun Mahamay, ang pinakasolusyon is yun nga, sinabi na rin ng YouTube na Google Support. Ako, ang solusyon is kukontakin mo kung sinong may-ari. Hanapin nyo po yung email account. Meron po yan Mahamay. Sa mga hindi nakakalam, hanapin nyo po yung nagbigay sa inyo ng copyright strike. Hanapin yung email, and sana mabait yung may-ari or owner ng music or materials na ginagamit nyo, at mapagbigyan po kayo. So sa Mahamay, sa pag-i-email, make sure Mahamay na huwag kayong mag-aangas. Kasi may mga ibang content creators na mahangas pa Mahamay na bakit gito, ba't kinapirate strike mo. Hindi Mahamay. Ang gagawin nyo po is mag-apologize kayo. Sabihin nyo sincere kayo na wala kang idea Mahamay, kasi mostly Mahamay yung content creators wala pong idea sa regarding that one. So totoo naman po yan. Ako man Mahamay, hindi tayo biyasa sa mga ganyan na music copyright nga Mahamay, konti lang. So hanggat Mahamay, iniwasan mo po kumuha ng mga materials kaya lalong pagdating sa YouTube. So ang gagawin ko nung Mahamay, i-email niya, mahanap yung email account ng may-ari, mangingin siya ng dispensa Mahamay, apologize, and kung magpabayad man yung copyright owner at medyo may kalakihan, siguro pwede niya bargain, mas pababaan, baka pumayag. Tapos alam kasi ng nag-claim siguro na vlogger si Kanuto, sabi niya rin Mahamay na hindi naman ganun kalakihan yung sinasahod niya, kasi ang RPM po sa Pilipinas hindi po pareho sa US, sa ibang territory or sa ibang state o sa ibang bansa Mahamay. Mas malaki sa ibang bansa, lalo sa US Mahamay. Malaki po yung RPM. Lalo na Mahamay, pag ang owner is nasa US tas content creator pa, baka isipin niya Mahamay, malaki din ang RPM ng nakukuha dito sa Pilipinas. So dapat i-state niya doon na hindi ganoon. At yun nga, hoping na mapagbigyan siya. Mas maganda nga Mahamay, hindi siya pagbayarin, i-retract, ang tawag po doon Mahamay, i-retract yung strike, tanggalin, at inform niya po yung may-ari na meron na lang 1 week, kasi hindi po alam yan ng copyright owner na 1 week lang binibigay ng YouTube. Buti nga Mahamay, nagkaroon pa ng 1 week So sa iba Mahamay, wipe out, kumbaga lalo pag severe, tanggal na kagad, deleted na kagad yung channel Mahamay. Hindi ka i-inform ko na na-delete na yung channel, i-email ka. Lahat naman po yan Mahamay, copyright claim, copyright strike, nag-i-email po yung YouTube regarding that one, para ma-inform ka lang na nagkaroon ka ng claim, strike. At Mahamay, i-inform ko lang Mahamay kahit na taon na po yung vlog nyo, pwede kayong bigyan ng copyright claim o strike Mahamay. Hindi po yan safe na way back 10 years ago. Pag once nag-send yan ng legal documents sa Google Support, sa YouTube Mahamay, madadali po kayo Mahamay. So yun, ito Mahamay, sana mapagbigyan si Kanuto, ma-reinstate or ma-retract yung copyright strike, mabawasan Mahamay o at makapag-vlog muli siya. At advice ko lang na sa mga established channel, hanggat maaari, wag lang kayong maglapat ng music. So wala po kasi dito sino-sino. Big time YouTuber ka man, Kong TV ka man Mahamay, or small YouTuber, iisa lang po yung rules. Pag naka-copy strike kayo, pareho po yun sa lahat in general. Hindi po yung pag big time YouTuber ka, hindi ka na may strike, hindi po yung Mahamay na kumbaga meron kang
immunity sa mga violations or rules sa YouTube. Hindi po mamay, hindi po kayo ma-i-spare. So since na-establish kayo, huwag niyo nalabatan hanggat lalong-lalo na hindi kayo nag-ask ng permission. Mas maganda kung nag-ask kayo ng permission at inaprubahan. Send screenshot niyo po yung approval para at least pag once na nagkahigpitan at nag-claim siya or nagbigay ng legal documents sa YouTube sa support na bibigyan ka ng ng legal matters o i-strike ka, at least may evidence ka na papakita na inalaw ako, binigyan ako ng permission na gamitin niya yung materials niya or music. So yun po mamay. Ayun mamay, advice ko rin sa mga kapwa kong content creators na kumukuha ng mga music, movies, basta material sa YouTube channel mamay. Ang mas maganda, kung kaya nyo, mag-ask kayo ng permission dun sa may-ari. Email nyo kung merong email dun. Pag nag-approve, screenshot nyo mamay na approve kayo, or pumunta po kayo mamay sa Creative Commons. Meron po dyan sa taas mamay ng filters na i-click nyo yung filters, i-search nyo lang po Creative Commons, yun pwede nyo pong gamitin yung materials na nandun. So yun po mamay, yun pong safe as of now. Pero mas maganda kung victim na huwag na kayo gumamit, papanawarin naman kayo mamay. At hoping mamay dito sa case niya ni Kanuto, kasi since na one week lang, at sana na-inform niya yung copyright owner mamay na 1 week lang, kasi mamay, pag na-late ng retraction yung copyright owner, pare nagkaigihan silang usapan na sige, re-retract ko na, may babayaran ka lang ito, na nag-bargain lang sila or free na lang, pinatawad na si Kanuto sa paggamit ng ng materials niya without permission, pinatawad na-retract. Dapat within that week ma-retract, kasi pag lumampas po yung mamay, another proseso mamay, kasi pag once naglapse siya ng 1 week tapos date ang pag-file ng retraction ng copyright owner mamay, wala na yung YouTube channel mo doon, remove na. So magpo-file ka nga sa Google support, and another back-backan na naman sa maproseso yung mamay, magsisend ka ng mga dokumento. Kaya nga sabi ko, advice ko kay Kanuto kung nakapanood ka nito or manonood ka nitong vlog ko, si Step Kangiti, every conversation niya sa through email, screenshot niya, kasi pwedeng tanggalin mamay, so mawala dun sa email. So screenshot nyo, source of evidence, para pag mas nagkadiktikan or na-scam kayo, at least may babalikan kayo, para yung Google Support mismo ang magbigay ng informasyon doon sa lalong-lalo pag nandiyan sa circulation ng Google, ginagamit niya yung Google sa kanyang business, or kung content creators man siya, mabigyan siya ng karampatan na penalty pag once na hindi siya gumawa ng maayos, so hindi niya sinunod yung usapan nyo. So yun screenshot, yun ang pinaka the best. Hoping mamay mamay nalungkot din ako mamay nung nalaman ko, kasi wala tayong magawa kumbaga hindi natin hawak mamay yung magiging solusyon. So hawak mismo ng copyright owner mamay, nandun na yung susi sa kanya para mabuksan yung chance kay Kanuto na makapag-vlog muli. So kasi yung copyright strike mamay, ma-disable yung pag-upload mo live stream, pero lang naman yan, siguro 1 week, 1 month, kaya niyang tiyagain kaysa naman sa ma-delete yung channel ni Kanuto forever. So sabi ko nga, kayang-kanyang maggawa ng YouTube channel na backup, pero may sentimental value main account. At the same time may earnings po siguro doon na maganda. Pag gusto ng delete mamay, hindi na i-post sa Google AdSense, hindi na niya na po yun wala nang last pay. So mawala yung earnings din mamay, yun, hindi niya makakuha yun. So yun ang pinaka parang double bukol sa kanya mamay, nawala yung channel, hindi pa niya makakuha earnings. Yun ang masaklap. So that's it mamay. Yan, piece of advice lang sa mga content creators, kasama ko sa mga YouTuber, big time YouTuber mamay. So mas maganda i-limit nyo na yung paggana ng music, lalo na paggana na sa YouTube lang mamay. At sa Google, mga baka nagda-download kayo at iwasan mamay, kasi sabi natin na
no copyright claim, screenshot mo mga may para may ebidensya kayo. Pag once na word, kasi ano yan, sala po yan. Pag once na nag-claim siya ng copyright strike mga may, or legal matter said na ini-strike kayo at may evidence kayo mga may, at least nakatago po sa inyo para at least mga pang kontra na hindi tayo mabigyan ng strike. So yun mga may, sobrang thank you, and don't skip ads mga may, as advice ni Bidog sa lahat ng mga content creators na pinapanood niya mga may. At the same time, sobrang thank you sa nag-inform sa atin kasi nagkaroon tayo ng content. At ano yung mga may, sobrang thank you, and see you sa next vlog po natin mga kamay.